Panunuorin natin ngayon ang isang nakakakilabot na suspense thriller, Surface Tension 1996. Ang mga bida ay mag-asawang sina George at Lisa. Ilang sandali lang matapos ang kasal, nagbakasyon ang mag-asawa sa isang liblib na isla. Doon sa isla nakatira ang pamilya ni Lisa. Doon nila nakilala ang kapitbahay at matalik na kaibigan ni Lisa noong bata pa siya, si Lance. Hindi nagpakita ng selos si George. Maging magkaibigan kay Lance. Isang araw, nagkasundo ang dalawang lalaki na mangisda sa dagat. Kinabukasan pa sila uuwi. Magsaya kayo. Huwag kayong magkakamali. Inihatid si Lance at ang isa pa, si Lisa ay naiwan sa bahay. At muling umatake ang bisyo niya. Oo nga pala, adik si Lisa. Si George ang hukom na naghatol sa kanya. Ganito nagsimula ang pagkikilala nila. Naaresto si Lisa dahil sa pagdadala ng droga. Binigyan lang siya ni George ng 2 taong probation. At kusang tumulong pa sa kanya para makawala sa bisyo. Marahil ito ang dahilan kung bakit pinakasalan ni Lisa si George na mas matanda sa kanya ng mahigit 20 taon. Balik tayo sa kasalukuyan. Para makalaban ng bisyo niya sa droga, lumangoy si Lisa sa dagat ng kalahating oras. Pero pag uwi niya, parang may pumasok sa bahay niya. Kent, muntik na akong atakihin sa gulat. Anong ginagawa mo rito? Si Kent, ang dating boyfriend ni Lisa, ang dumating. Hindi naman niya ayaw kay Kent, si Lisa. Pero naiinis pa rin siya dahil sa biglaan nitong pagpunta. Hindi naman daw biglaan, sabi ni Kent. Nagpadala raw siya ng postcard kay Lisa noong nakaraang linggo. At sinabi raw niyang dadalaw siya ngayon. Pero sabi ni Lisa, hindi naman daw niya natanggap ang postcard. Mabuti na lang at wala si George, umalis siyang namangka. Ang totoo, humingi lang ng pakikiramay si Ken. Iniwan na kasi siya ng asawa niya at ng mga anak. Kumuha siya ng bote ng vodka at uminom ng 2 lagok. Tapos nagsumbong kay Lisa ng husto. Gabi na. Isinayaw ni Ken si Lisa habang lasing na lasing siya. Si Lisa naman ay parang nahihiya, sinasabi niyang, umuwi ka na. Pero sumasayaw pa rin siya ng nakangiti. Habang sumasayaw, pareho silang napahiga sa sofa. Pagkatapos, nagdilim ang screen. Huwag ganyan. Kinabukasan ng umaga, nagising si Lisa na natutulog sa sofa dahil sa ingay ng busina ng barko. Pagtingin niya, sina George ay nakabalik na. Naku! Nang mga oras na yon, si Kent ay hubad na hubad sa kama, at kahit anong gising ay hindi nagigising. Pagmasdan ni Lisa, bigla siyang natulala. Si Kent ay patay na pala, pero wala na siyang panahon para mag-isip pa. Dali-dali niyang binuksan ang silungan sa ilalim ng mesa, at doon itinago ang bangkay. Pagkatapos, dumating na sina George. May dala silang napakalaking isda. Lumabas si Lisa sa kwarto, may dalang bag. Nandoon ang mga damit ni Ken. Sabi niya, hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Maliligo na ako para magising. Hindi na nag-isip pa si George. Tuwang-tuwa pa siya sa nahuli niyang malaking isda. Samantala, isinubsob ni Lisa ang damit ni Ken sa dagat. Pag-uwi nila, hawak ni George ang isang bote ng naubos na vodka. Tinatanong niya si Lisa kung saan galing iyon, hindi naman daw kasi ito umiinom ng alak na matapang. Nag-isip si Lisa, ipapasa niya na lang ito sa pag-atake ng bisyo para maiba ang usapan. May sasabihin ako sa'yo. Umupo silang dalawa sa hapagkainan para mag-usap. Ang upuan ni George ay nasa ibabaw mismo ng silid-imbak. Dahil may bangkay sa silid-imbak, hindi tuluyang nakasara ang takip nito. Kaya't hindi mapakali si George sa pag-upo, kaya sinipa niya ng malakas ang takip ng silid-imbak. Narinig ni Lisa ang pagputol ng leeg. Nakaramdam ako ng pagduduwal, kaya tumayo ako at lumabas para magpahangin. Nagtaka si George kung ano ang nangyari sa asawa niya. Ako na. Lumapit si Lance kay Lisa at kinausap ito ng may pag-aalala, at sinabing anuman ang problema ni Lisa. Susuportahan niya ito ng buong puso. Siyempre, hindi pwedeng magtapat si Lisa. Sabi niya kay Lance si Sian na bumalik na lang mamaya para kumain ng inihaw na isda. Sige. Nang mga oras na iyon, nakakita si George ng isang hindi pamilyar na relo. Hindi lang iyon. Nakatagpo rin niya ang mga bulaklak at tsokolate na dala ni Ken. Pagkapasok ni Lisa sa bahay, tinanong siya ni George kung ano ang nangyari sa mga gamit na iyon. Nakitang maraming butas ang kanyang mga paliwanag. Sumuko na si Lisa sa pagtatago. Inamin niyang dumating si Ken. Ken, wala namang nangyari. Kung wala namang nangyari, bakit hindi mo sinabi sa akin na darating siya? Hindi ko alam na darating siya. Nagpadala siya ng abiso pero hindi namin natanggap. Tapos paano siya nakaalis bago pa tayo umuwi? Nahihirapang sabi ni Lisa, hindi pa umaalis si Ken. Tapos tinuro ang silong.
Binuksan ito ni George. Si Ken pala ang nagtatago roon. Ang nakakainis, hubad na hubad ang lalaki. Pinipigilan ni George ang galit at nanuya ng kaunti. Nang walang kibo si Ken, inabot niya ito. Doon niya lang nalaman na patay na ito. Ayon kay Lisa, atake sa puso raw. Matagal na siyang may sakit sa puso. Tapos, nakainom pa siya ng sobra kahapon. Inis na tanong ni George, bakit nakahubad siya? Wala siyang damit. Laseng siyang naligo tapos uminom ulit. Tapos naging ganito na siya. Wala talaga kaming. Nakita ni George si Lisa na nagmamadaling ipagtanggol ang sarili. Umiyak si George. Lumapit siya at niyakap si Lisa bilang pagpapakita ng paniniwala sa kanya. Kinaladkad nila ang bangkay papunta sa imbakan. Plano nilang dalhin ang bangkay sa lungsod para magsumbong sa pulisya sa tamang oras. Noon nakita ni George na nabali ang leeg ni Ken. Sabi ni Lisa, ikaw daw ang nakaapak. Natigilan si George. Hindi kaya ito maging pinatay ng hukom ang dating kasintahan ng asawa niya sa balita. Pero okay lang naman, malalaman din naman sa autopsy na atake sa puso ang dahilan ng pagkamatay. Sabi ni George, bihisan ko raw siya tapos saka kami mag-report sa pulis. Nasa ilalim ng dagat ang damit. Ano? Sabi ko nga, natakot ako Paano ko siya may haharap sa pulis kung nakahubad siya? Sinubukan nilang hanapin ang damit, pero mahabang panahon na akong naghahanap sa ilalim ng tubig. Walang matagpuan. Suhestyon ni Lisa, isuot ko ang damit ni George. Sakto naman sa akin. Pati ang size ng brief. Ikaw ang nakakaalam niyan. Sa tingin ni George, hindi niya dapat isuot ang damit niya sa bangkay. Dahil hindi naman iyon mapapaniwala ng pulisya. Para siyang magnanakaw na natatakot mahuli. Wala siyang nagawa kundi magulat ng hubot-hubad. Bago umalis, naisipan niyang linisin muna ang makina gamit ang methanol. Kaya naman, pinakuha niya kay Lisa ang methanol. At sinabi niya na nasa bote ng vodka iyon. Matagal na hinanap ni Lisa pero hindi niya mahanap. Bigla niyang naalala. Di ba yun ang alak na nainom ni Kent kahapon? Pati methanol iniinom niya. Alam ni George na mas mahihirapan siyang magpaliwanag ngayon. Nag-isip siya saglit at sinabing itatapon na lang sa dagat ang bangkay. Hindi maintindihan ni Lisa. Hindi naman tayo ang mga mamamatay tao, bakit natin itatago ang bangkay? Hindi natin siya pinatay, namatay siya. Sa tingin mo, sino ang maniniwala? Sabi ni George. Pagkalason, naputol ang leeg, at hubot-hubad. Tatlo yan. Sa korte, kahit Diyos hindi na makakatulong. Kaya pumayag na lang si Lisa. Binalot ng dalawa ang bangkay at isinakay sa bangka. Tapos humanap sila ng isang lumang malaking pugon na bakal. Balak na tali sa bangkay at ibabaon sa dagat. Habang binubuhat, biglang sumulpot si Lance. Gusto ko sanang tumulong sa paghihiwa ng gulay. Nagsinungaling si George na itatapon na niya ang kalan bilang basura. Si Lisa naman ay inutusan si Lance na linisin muna ang kaliskis ng isda. Pagkatapos nilang magawa yon ay uuwi na sila. Sabi ni Lance, ang bigat naman yan, kaya kayang buhatin ng babae. Ako na. Wala nang nagawa si Lisa kaya pinagbigyan na lang niya ito. Tapos dali-dali siyang tumakbo papunta sa bangka at itinago ang bangkay sa ilalim ng upuan. Pero ang pagtulong ni Lance na may angat ito sa bangka ay hindi pa sapat. Kailangan pa niyang sumama para itapon ito. Kaya naman isinama siya ng mag-asawa sa paglalayag patungo sa malalim na parte ng dagat. Kumuha ng atensyon si George kay Lisa. Kaya tinulak ni Lisa si Lance sa tubig. Tapos tumalon na rin siya at naglaro silang dalawa sa tubig. Nakakita ng tsansa si George at sinimulan niyang atali ang bangkay at ang kalan gamit ang lubid. Pero bago pa man matapos ay gusto nang bumalik ni Lance sa bangka. Nakita ito ni Lisa kaya naman tinawag niya si Lance. At hinayla siya nito sa ilalim ng tubig. At hinalikan siya nito. Ngunit ang halik na yun ay nagpapanik kay Lance. Sa halip ay mas binilisan pa niya ang paglangoy papunta sa bangka. Wala nang nagawa si George. Kinailangan niyang kalasin ang lubid. At dali-daling itinago ang bangkay sa ilalim ng upuan. Pagsakay ni Lance, nakita niyang hindi pa tinatapon ni George ang. Akala niya'y wala na itong lakas. Kaya naman, mabait na itinapon niya ang kalan sa dagat. Ay nako, naging wala lang pala ang lahat ng pagod ko. Pagdating sa Pampang, pinauwi muna ni Lisa si Lance. Sabi niya, kanselado na ang pag-ihaw dahil masakit daw ang likod ni George. Pagkaalis ni Lance, nagsimulang mag-away sina George at Lisa. Sinisi ni George si Lisa dahil daw sa pakikipag-ugnayan pa rin ito sa ex-boyfriend niya. Kaya raw nagkaroon ng malaking gulo. Sinabi naman ni Lisa na dapat sisihin si George dahil sa paggamit ng bote ng alak na may puro methanol. Kung hindi raw niya ginawa yun, hindi sana namatay si Ken. Pero hindi rin solusyon ng sobrang ingay. Sa tingin pa rin ni Lisa, dapat silang tumawag sa pulis. Kailangan nating ilipat ang bangkay. Sige, gagawin ko yun, pero dapat nakasuot siya ng damit niya. Nag-away sila. Inis na inis si George kaya naglasing siya.
Samantalang si Lisa naman ay umalis ng bahay dahil sa galit. Pumunta ako sa bahay ni na Lance. Pagdating ko doon, nakita kong nakasampay pala ang damit ni Kent. Nang malaman kong naanod pala ang mga damit sa pampang. Kinuha pala ito ni Lance. Nag-isip siya kung paano niya ito mababawi. Pagkatapos nilang mag-usap ng kaunti, tinanong siya ni Lance, ano ang ibig sabihin ng halik kanina sa ilalim ng tubig? Pag-alala lang sa nakaraan. Sinamantala ni Lisa ang malabong sitwasyon. At nag-alok na maglalaban ng damit ni Lance. Tapos kinuha ang damit ni Kent at umuwi na si Lisa. Masayang sinabi kay George na nahanap na niya ang damit ni Kent. Hindi pala masaya si George dahil sa kalasingan niya. Tinadtad na niya ang bangkay at sinemento sa ilalim ng hagdanan ng gazebo. Nabigla si Lisa. Paano niya nagawa ang isang bagay na kay brutal? Inis na sabi ni George. Tinutulungan lang kita sa gulo mo. Nag-isip si Lisa. Tinatanong kung may natanggap ba siyang postcard ngayong linggo. Sabi ni George, wala. Pakiramdam ni Lisa, nagsisinungaling siya. Isang nakakatakot na hinala ang sumagi sa isip niya. Natanggap ni George ang postcard. Alam niyang darating si Ken. Kaya sinadya niyang lagyan ng methanol ang bote ng alak para patayin si Ken. Kaya naghanda si Lisa na magliyag papunta sa bayan para magsumbong. Nang matuklasan ito ni George, hinabol niya si Lisa. Paulit-ulit na nagpaliwanag at pumanatag. Sa wakas ay kumalma na siya, ngunit nagsimula na silang magduda sa isa't isa. Bago matulog ng gabi, ikinulong ni George si Lisa sa silong para hindi siya makasumbong. Kinabukasan, nang handa nang dalhin ni George si Lisa, nang makita niya si Lance na paparating. Kaya kinailangang ibalik ulit niya si Lisa sa loob ng bahay. Tapos lumabas siya at sinabi kay Lance na lumala na ang pagka-addict ni Lisa. Grabe raw kagabi, muntik na siyang magpakamatay. Dadalhin na raw niya si Lisa pabalik sa syudad para magpa-rehab. Habang nag-uusap sila, ginupit ni Lisa ang tali gamit ang kutsilyo. Tapos tumakbo siya mula sa lupa patungo sa bahay ni na Lance. Pagkaalis ni Lance, pumunta si George sa barko. Binuhos niya ang lahat ng gamot na pampigil bisyo ni Lisa sa isang bote ng tubig. Parang gusto niyang patayin si Lisa. Samantala, pag-uwi ni Lance, nakasalubong niya si Lisa. Gusto niya akong patayin. Nagulat na sabi ni Lisa. Pinatay ni George si Kent at ngayon ay siya naman ang gusto niyang patayin. Kung hindi ka naniniwala, puntahan mo at tingnan ang mga baitang ng gazebo. Nakalibing doon ang bangkay ni Kent. Pagkatapos makinig, pinaginhawa ni Lance si Lisa at sinabing huwag mag-alala. Iimbestigahan niya ito kagad. Subalit pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Lance si George. Lumalabas na mas pinaniwalaan ni Lance si George at inakala niyang ang kakaibang pag-uugali ni Lisa ay dahil sa pag-atake ng kanyang bisyo. Ganito, tinali ni George si Lisa sa upuan. Ngayon na nga. Wala nang nagawa si Lisa kundi hingin kay Lance na suriin ang sinabi niya. Tingnan kung may katawan sa ilalim ng hagdan. Pinanggako mo sa akin. Siyempre, tutol si George. Sabi niya, mahirap na ang paggawa noon. Bakit sisirain dahil lang sa isang kalokohan? Pero tinupad ni Lance ang pangako niya. Pumunta silang dalawa sa gazebo. Dahil baka magwala si Lisa, dinala rin ni Lance ang baril. Sa ilalim ng gazebo, sabi ni George, pare, kunwari na lang natin. Huwag na nating gawin talaga. Pero mukhang seryoso si Lance sa pangako niya kay Lisa. Pinanggako ko sa kanya. Ganito, sinimulan ni Lance na gamitan ng martilyo ang mga baitang. Habang ginagawa niya yon, lihim na inabot ni George ang baril sa tabi. Samantala, sinubukan ni Lisa na sipin ang mesa para magamit ang mga mahuhulog na gamit para putulin ang tali. Nang mga oras na yon, may nakita siyang postcard. Ang postcard na ipinadala ni Ken. Nasa kay Lance pala ang postcard. Biglang naunawaan ni Lisa. Si Blue ang nagpatay kay Ken. Tapos sinisi si George. Dali-dali niyang pinutol ang lubad at tumakbo papunta sa gazebo. Kasabay noon, natuklasan ni Blue ang mga pira-piraso ng bangkay sa ilalim ng hagdan. George, huwag. Alam kong hindi ikaw. Dumating si Lisa. Pigilan si George na makabaril pa ulit. Tumayo si Lance. Hinaampas niya si George sa ulo. Nabuwal si George sa hagdan at hindi na gumalaw. Duguan ang ulo niya. Nakita ni Lisa ang sugat. Hindi na niya ito kinapapa at sinabing patay na ito. Patay na siya. Umuwi na silang dalawa sa bahay ni na Lance. Nagtapat na si Lance kay Lisa. Sinabi niyang matagal na siyang may gusto kay Lisa. Lalong lumalim ang pag-ibig niya. Nakita niyang nakatingin si Lisa sa postcard. Ipinaliwanag ni Lance na nakalimutan niyang ibigay kay Lisa ang postcard. Pero hindi niya ito binuksan. Kaya hindi niya alam na darating si Ken. Hindi makapaniwala si Lisa at dali-daling tumakbo palabas ng silid. Dumating siya sa gazebo at natuklasang wala na ang bangkay ni George. Pagkatapos ay dumating si Lance. Paulit-ulit na nagpapaliwanag na siya'y inosente. Habang nagsasalita, sumulpot si George mula sa likuran at binaril si Lance.
Si George ay baliw na sa puntong ito. Ikinulong niya ang mga paa ni Lisa sa isang drum na semento at balak niyang isisi ang lahat kay Lance para ipagdiwang ang matagumpay niyang pagtakas sa kaso. Kumuha siya ng alak sa bahay ni Lance at uminom. Habang umiinom ay ginagaya niya kung ano ang sasabihin niya sa pulis. Si Lance ang pumatay kay Kent at siya rin ang nagkulong kay Lisa. Mabuti na lang at binaril ko siya. Ngunit habang umiinom siya, bigla siyang nandilim at wala na siyang makita. Ang bote pa lang ito ang methanol. Ang isa ay hiniram ni Lance dati. Ibig sabihin, si Kent ay namatay talaga dahil sa sakit sa puso. Wala talagang salarin simula pa lang. Hayan, nalinaw na ang lahat. Pinakiusapan ni Lisa si George na kalagan siya. At sa isang iglap, aksidenteng nahulog si George sa dagat. Buti na lang nasalo ng lambat kaya okay lang. Nagpa siyang iligtas ang sarili si Lisa. Ginamit niya ang mga gamit na nasa paligid para makuha ang isang chainsaw. Tapos isinabat niya ito. Plano niyang gamitin iyon para putulin ang tali sa kamay niya. Pero dahil walang maayos na pagkakahawakan, hindi yun gumana. Kaya hinayla ni Lisa ang chainsaw. Iniisip niyang putulin ang tali gamit yon. Hindi ko inaasahan na manginig ang chainsaw ng paandarin ko. Muntik ko na ring maputol ang sarili ko. Ganun lang siya ng ineg sandali. Tapos naputol ng chainsaw ang poste ng gazebo. Sumunod na bumagsak ang bubong. At ang isang pandekorasyon na bakal sa tuktok ay tumama kay George. Mukhang lahat ng pagpupumiglas at plano ay hindi kayang labanan ng tadhana. Patuloy na umiikot ang chainsaw at naputol na naman ang lubad na naggagawad kay Lisa. Nahulog si Lisa sa dagat. Mga 2 metro ang lalim ng tubig kung saan siya nahulog. Pero dahil sa semento sa kanyang mga paa, hindi siya makaahon. Nang mga oras na yon, may dumaang bangka ng pulis. Itinaas ni Lisa ang kanyang kamay at nahawakan ng lubad ng bangka. Lumitaw sa ibabaw ng tubig at sa wakas, naligtas. Pagkatapos, unti-unting tinanggal ng mga pulis ang semento sa paa ni Lisa. Tapos, sabay-sabay silang sumakay ng bangka pabalik sa syudad. Sa biyahe, ikinwento ni Lisa sa mga pulis ang lahat ng nangyari. Maingat na sinulat ng mga pulis. Biglang nauhaw. Kaya kinuha niya ang bote ng tubig na nilagyan ni George ng gamot. Dito na nagtatapos ang pelikula.